Digmaan sa pagitan ng Israel at ng Iran. Lumabas ng lubusan ang galit ng Islamic Republic nang mapaslang ang mga pinuno ng kanilang galamay. Dahil sa napilay ang mga proxy na inuutusan nito, sabay-sabay na silang umatake sa Israel. 200 ballistic missiles mula sa Iran, mga rockets ng Hezbollah, engkwentro sa Lebanon at sa Gaza Strip. Ayon sa Islamic Republic, ipaghihiganti nila ang pagpatay sa mga martir ng Islam at ang sigaway, Death to America, Death to Israel. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na nagbanta ang Israel sa Iran na sino man ang umatake ay babalikan nila ito ng may lakas na 100 beses. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Naubos na halos ang matataas na opisyal ng Hezbollah at hindi na kayang makipag-ugnayan ng mga miyembro dahil sumasabog ang kanilang kagamitan pang komunikasyon. Pati ang grupo ng Hamas ay nawala ng lakas dahil wasak na ang buong Gaza Strip at naharang ng IDF ang mga tunnels na pinagdaraanan ng kanilang mga rockets. Ang Houthi naman ay pinagbabantaan na bobombahin ng lubusan ng Amerika dahil sa pagpirata sa mga commercial ships. Mga proxy na handang magbuwis ng kanilang buhay para sa Islamic Republic at ngayon ay ganun na nga, isa-isa na silang nagbuwis ng kanilang buhay. Kaya mukhang wala ng barahang pagpipilian si Khomeini kung hindi magsabay-sabay ng pag-atake. Hindi pa naman tapos ang labanan para sa mga proxy. Napilay man ang mga galamay ay nagsabay-sabay ang pag-atake ng mga nito at pinagtulungan na ang Israel bago makapaghandang muli. Habang pinapasok ng Israel Defense Force ang teritoryo ng Lebanon sa kanilang ground operation, inulat sa Sky News na 8 sundalo ng Israel ang napaslang sa engkwentro. Ayon sa ulat, ang sagupaan ng dalawa ay nagaganap ngayon sa dalawang border, sa Marun al-Ras at Adase. Kumpirmado ang unang patay noon lang 2 ng Oktubre. Inulat na din ito sa 9 News na 8 na nga ang napatay sa kasundaluhan ng IDF. Siguradong mas marami pang buhay na malalagas sa magkabilang panig kung magpapatuloy ang ground operation. Mahirap ang tagumpay sa opensiba pagdating sa urban warfare kumpara sa dumedepensa at naghihintay lamang sa mga sumasalakay. Bukod dyan, nakaistasyon na ang Hezbollah at nakahanda sa pwesto. Katulad din ito sa bansang Ukraine noong pinasok ng mga Ruso ang kapital pero naitulak silang palabas. Hindi basta-basta ang urban warfare para sa mga sumusugod. Nandyan ang mga pasikot-sikot sa tabi ng mga bahay, mga kalyeng hindi nila kabisado at mahirap makilala kung sino ang kalaban at sino ang sibilyan. Ito ang lamang sa Hamas nang pumasok ang IDF sa Gaza. Walang uniforme ang grupo, puro nakasuot ng pang-sibilyan. Bukod pa ito sa panlabang mga booby traps at mga nakatagong tunnels. Pero kahit abala ang Hezbollah sa ibaba ng bansa, inulat sa India Today na habang sumasalakay ang Israel sa Lebanon ay nagpaula ng 40 rockets ang grupo sa itaas ng Israel. Sinabi pa na naharang yung ibang drones papuntang Galilee pero mayroong mga nasalanta. Tapos sa siyudad ng Tel Aviv, binalita ng Reuters na unang araw ng Oktubre, Martes, ilang gunmen ang pumatay ng 6 na Israeli sa siyudad ng Tel Aviv. Sinabi sa ulat na siyamang sugatan nang bumaba sa tram ang 2 salarin at bigla na lamang namaril ng mga naglalakad doon. Nabaril ng mga pulis at ng isang armadong sibilyan ng 2 matapos itong makapatay muli ng isa pang Israeli. Pero kung akala nila na tapos na ang gulo, diyan sila medyo nagkamali. National Security
Advisor Jake Sullivan said in a statement the sanctions would target Iran's missile and drone program and entities. Matapos ang pamamaril sa Tel Aviv, halos wala pang isang oras, gabi ng Martes, ay biglang humugong ang malakas na emergency siren sa syudad. Hindi man alam ng mga taga-roon ng tunay na dahilan, ay may pangitain na hindi ito magandang balita. Sanay na ang mga taga-syudad sa ganitong senaryo. Nasa protocol ng Israel na kung may emergency ay kailangan magtago at maghanap ng masisilungan. Ganun nga ang ginawa ng marami. Habang ume-echo ang tunog, bigla ang nagkagulo sa kalsada nang dinirekta ng kapulisan ang mga sibilyan na bilisan ang paglisan, yung iba sa mga underground bunkers para siguradong ligtas. Gabi na kaya marami ang nasa bahay, pero ang lahat ay naghihintay sa hinaharap na nakababahala. Unang gabi ng Oktubre, habang dinadala sa ospital ang mga napatay at nasugatan ng 2 salarin, isang napakalakas na hugong ng sirena ang narinig. Madali ang nakatago ang mga nandoon at naghintay kung ano ang mangyayari. Sanay na sila sa mga rocket attacks ng Hezbollah at kumpiyansa naman ng taong bayan sa anti-air defense ng IDF. Wala pang kalahating oras at nakita sa langit ang mga maliliit na parang alitap-tap paparating sa syudad. Maraming international news agency ang nag-live update upang ipakita yung mga nag-aapoy sa ere. Pero hindi ito katulad ng mga nakaraang rocket attacks dahil mas mabilis ang dating ng mga nito at mas malakas ang pagsabog sa ere. At sino ang umatake? Walang iba kung hindi ang bansang Iran. Nasaksihan ng mga international news agency at ng mga Israeli na marami ang nakakalusot na pasabog. Hindi katulad noon na halos nahaharang ng kanilang anti-air defense system ang mga rockets. Kaya nakapagtataka kung bakit. Dito na inulat sa balita na hindi pala basta-basta rockets ang tumira sa kanila ngayon. Ito ay mga ballistic missiles. Kaila sa marami na mas mahirap harangin ng anumang anti-air defense ang mga ballistic missiles kumpara sa mga rockets at cruise missiles. Kaya tinawag na ballistic o ballistic mula sa salitang bola dahil ang paglipad nito ay pabilog. Kumpara sa cruise missile at rocket na pahaba ang lipad bago tumama. Pero ang ballistic missiles ay nagmumula direkta sa itaas. Paano nakaligtas ang Israel? Makikita sa mga live na ulat ang napakaraming missiles na umulan sa itaas mismo ng Tel Aviv. Kitang-kita yung mga napapasabog ng Iron Dome at ng David Sling sa ere. Pero mapapansin din na marami ang nakakalampas at sumasabog sa ibaba. Kumpara sa mga dating pag-atake ng Hamas, Houthi at ng Hezbollah na ginamitan ng mga rockets at karaniwang missiles na mas madaling maharang. Ang halos 200 ballistic missiles ng Iran na mas mabilis ang lipad pababa at kahit mapasabog sa area ay maraming debris na tumatama sa ibaba at nagdudulot din ng pagsalanta. Mahirap talagang salagin ito, isang kahinaan ng Iron Dome at ng David Sling. Pero hindi pa kumpirmado kung ilan ang mga namatay at ilang gusali ang nawasak. Pero ang hindi alam ng marami ay may tumulong sa Israel na depensahan ang kanilang teritoryo. At sino ang katulong? Sinabi sa BBC na kasama ang Amerika sa tumulong na tirahin ang mga ballistic missiles ng Iran. Ilang dosenang interceptors mula sa 2 Navy destroyers ang pinalipad ng Estados Unidos ayon sa Pentagon. Maagang na-detect ng mga Amerikano ang pagdating ng mga pasabog at nagkaroon ng koordinasyon ang IDF at ang US Navy hinggil sa peligro. Hindi ba't kung nasaan ang Amerika, nandoon din ang Britanya. At heto nga ang binalita ng Reuters na may parte ang puwersa ng Britanya sa pagpigil ng escalation
matapos ang pag-atake. Hindi ibinulgar ang eksaktong ginawa, pero may mga naniniwala na intelligence ang ambag ng mga Briton. Siguradong mas marami ang dapat na nasalanta sa Israel kung hindi ito natulungan ng mga nakapaligid na alyansa mula sa kanluran, ang magkasanggang Amerika at Britanya. Mantsakin mo, nakikipaglaban pa rin ang Israel hanggang ngayon sa Hamas na nasa kaliwa ng Israel, habang may ground operation ng IDF sa itaas naman, at ang Houthi minsan ay nagpapalipad ng mga rocket sa ibaba. At ngayon, ang kalaban ay ang mismong Iran na nagpasabog ng napakaraming ballistic missile sa sentro ng estado. Kaya halos imposibleng mag-survive ang Israel sa mga kalaban nitong sabay-sabay na umatake kung walang tumutulong. Lalo na at mayroon palang kahinaan ang anti-air defense ng IDF na pumapaltos kapag ballistic missiles ang katapat. Nagkaroon ng emergency meeting ang United Nations, pero hindi dahil sa atake ng Iran, ngunit dahil sa gagawing higanti ng Israel. Malaki ang problemang haharapin ng Islamic Republic sa mga susunod na araw, bagamat pinayuhan ng pamunuan ng IDF na gawing proportional ang ganti o gawing patas ang kanilang pagganti sa Iran. Alam ng marami na kapag Israeli ang bumira, lubos-lubusan ito. Lalo na ngayong malapit ang makagawa ng weapons-grade pang-nuklear ang Iran at hindi ito papayagan na magkaroon ng sandata nuklear. Ang ulat sa politiko na sumusumpa ang Israel na may masamang bunga ang ginawa ng Iran sa kanila. Sinabi ni Netanyahu na ang pag-atake sa Israel ay isang malaking pagkakamali. Anong aral ang mapupulot dito? Dahil sa medyo napilay ang mga proxy na inuutusan ng Islamic Republic, nagsabay-sabay na silang umatake ngayon. Nagpaulan ng mga 200 ballistic missile ang Iran, mga 40 rockets mula sa Hezbollah, engkwentro sa South Lebanon at sa Gaza Strip ng IDF. Hindi makakasurvive ang Israel sa labanang ito kung walang tutulong na alyansa. Ang banta ng mga Israeli laban sa Axis of Resistance ay paghihiganti ng may lakas na 100 beses. Marahil ang gustong iparating ng mga Israeli sa Iran ay, umpisahan mo at tatapusin ko. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan. Te quiero más.